So ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano ba ako nagbenta sa aking mga alagang mga manok. At first, alam niyo naman siguro na nagsimula po tayo doon sa probinsya ng Cebu ng native chicken. So okay doon kasi may nakakilala sa atin na may mga manok tayo, may mga buyer tayo ng mga suki na laging pupunta sa ating manukan pag meron tayong ibibinta. Ang pinaka problema ko, alam nyo ba? Nung paglipat ko dito sa Alay Bukidnon, ang isa sa pinaka-problema ko is paano ko ba ibenta itong aking mga manok. Walang nakakilala sa akin, hindi ko alam kung sinong lalapitan ko, hindi ko alam kung saan ba ibenta yung aking mga manok. At doon ay yung aking mga manok na mga binibili ay una, pinipili ko yung manok na in demand or kung ano yung hinahanap ng mga tao para madali po natin silang maibenta. So ginagawa ko is nag-inquire ako, nagtanong-tanong ako sa mga tao, sa mga palengke, sa mga kainan or kahit sino man diyan. Kadalasan nasagot nila kung ano po yung manok na mabenta. Yun nga po, yung native chicken, yung mga basilan. Ayan, may mga sampin tayo na consider as native chicken dito sa Pilipinas. Kaya yun yung mga inalagaan natin. So ngayon, bumibili ako ng manok, basilan, sampin, na siguro mga total doon, mga about mga 30,000 yung total na nabili ko ng mga manok. So nung nagsimula na silang nangitlog, at ayon, kalaunan, marami na po ako mga sisiw. Alam nyo ba, doon ako nagpanik. Paano ko ba ibinta ito? Okay lang sana kung marami tayong mga feeds. Marami tayong mga pira para pambili ng feeds. Wala tayong pira eh. So kahit papaano, kahit may pira ka sa ngayon, pero maubos at maubos pa rin yung pira mo dahil mahal yung feeds. Okay lang sana kung kaunti lang po yung mga manok na inyong inalagaan kasi kaya lang natin sa bulsa. Ang sa akin dito, umabot ng mga almost 100 plus yung ating mga manok. Napakagastos ng feeds. Kaya kailangan, as soon as possible, ay kailangan kong gumalaw, mag-isip-isip ng paraan para maibinta ko yung aking mga manok. Ang una kong ginagawa, alam nyo ba, nagbinta ako sa Facebook. Pagbinta ko sa Facebook, ayun nga, may nag-inquire. Kaso nga lang, hindi ko nagustuhan yung mga presyo. Ano ba yung nasa group sa Facebook na yan? Babaratin yung inyong mga manok. Sabi ko nito, parang malabo to. Hindi ako makabawi sa gastos nito kasi yun na yung presyo mo. Grabe ang tawad. So, simula noon hanggang ngayon, ay hindi na ako madalas nagbibinta sa mga Facebook dahil kadalasan doon sa mga group, mga barat na mga buyer. So, naghanap ako ng ibang paraan. Ginagawa ko, pinuntahan ko dyan yung mga tambay, yung mga driver ng habal-habal, ayan, kinakausap ko sila. Sabi ko, halimbawa, may bumibili ba dito ng mga native chicken? So, kinakausap ko sila, sabi nila, meron. Ikaw, magkano ba yung per kilo na binta ho dito? Sabi nila, dito sa Bukidnon talaga, 280 to 300 ang per kilo ng native chicken. Kahit itanong nyo pa yan sa mga taga Bukidnon, ganun ang presyohan dito sa Bukidnon. Kaya napakaganda ng presyohan ng native chicken dito sa Bukidnon. Kaya tama-tama yung aking manok dito sa Bukidnon. Ngayon, kinakausap ko sila yung mga tambay, yung mga driver ng habal-habal. Sabi ko, since 280 ang per kilo dito, ganito ang gawin natin. Pag may kakilala kayo dyan na gustong bumili ng native chicken, ituro mo yung ano dyan ha, yung aking manukan, yung aking bahay. Samahan mo. Tapos ang gagawin ko sa iyo per kilo, may 30 pesos ka. Kasi 250 lang yung ibibigay ko, ang 30, kasi sabihin mo lang na 280 ang kilo, para yung 30 na per kilo ay ibibigay ko sa iyo. Kaya yun, after nun, ang dami nang pumupunta dito. Kita nyo yung aking mga manok. Halos naubos na dahil lang yan sa mga walk-in buyers ha. Hindi pa ako nakapag-supply ang isa sa mga plano ko ng mga restaurant. At noon ay napaisip ko na gusto ko ng stable na market na weekly may kita. Kasi paano na lang kung walang mga walk-in buyers, anong gagawin ko? Hindi zero ako, wala akong maibenta, wala. Ang manok ay mabilis lang siyang paramihin. So ang ginagawa ko, kinakausap ko yung restaurant. Alam mo ba kung anong sitwasyon ko doon? Nagdadalawang isip ako na kausapin yung restaurant
Baka ako ay ipagtaboy, baka ako ay i-reject, baka ako ay hindi i-entertain lang o pagalitan lang, gano'n. Kasi sino ba naman ako? Hindi naman ako kilala dito. Oo, small YouTuber lang ako, hindi ako sikat. Kaya, nilalapitan ko yung mga kainan. Isang kainan lang nilalapitan ko ha. Akala ko masungit, akala ko i-reject ako. Hindi pala. Kailangan pala nila ang native chicken sa mga kainan. So siguro, yung sa isip ko siguro, baka sobrang negatibo ko lang siguro, hindi pala ganun yung mga may-ari ng mga kainan. Gusto pala nilang bumili sa atin ng native chicken. Kaya kinakausap ko na, ma'am, pwede ba akong makapag-supply sa inyo ng native chicken? Mga next 2 months o next month siguro. Kasi piniprepare ko na yung aking mga manok dito kasi marami na sila. Sige, pwede naman. Pero ang kadalasan daw na presyo talaga dito is 280 ang gusto sa mga tao na pagbinta. Ang sa kanila, 250 kasi nga gusto din nilang kumita. Kaya sa 250 na price, para sa akin na per kilo ay mataas na rin yan. So kinakausap ko yung may-ari ng restaurant. So sabi niya, sige, mag-supply ka dito. Ma'am, ilan ba yung kailangan mo weekly sa manok? Sabi niya, ikaw, kung ano lang yung available mo, di, yun lang yung bilhin. Sabi ko, sige, 15 to 20. So, sabi niya, kung more than that, na mabot ka ng 30 or 50 weekly, mas maganda. So, yun nga. Alam nyo ba hanggang ngayon? Ilang buwan ang nakaraan, hindi pa ako nakapag-supply doon sa kainan. Bakit? Dito pa lang sa mga walk-in buyers ko, sa farm gate, ubos na ang aking manok. Ganon ka-in-demand ngayon ang native chicken. So I advise sa gusto magsimula tayo sa native chicken. Bakit? Madali lang siyang i-manage. Hindi kailangan ng incubator, pagpipisa lang. Ang bilis lang paramihin ng ating mga manok. Hindi tayo mag-uri kung halimbawa mag-brand out, mabugok yung mga itlog sa incubator. Wala tayo niyan. Hindi tayo mag-problema. Kung walang kuryente, paano na? Yung pailaw sa inyong mga sisiw, di ba? Yung mga inahing manok, mas malakas ang resistensya ng mga sisiw kapag inahing manok mismo yung nag-aalaga. So, yun ang mga diskarte na ginagawa ko. Hanap talaga tayo ng paraan kung paano tayo makabenta. Dapat hindi tayo mahiyang magbenta sa ating mga produkto dahil ang pagbenta kasi ng ating manok, yun ang pinaka-importante sa pagmamanok. Diyan nakasalalay ang kaunlaran sa ating manukan. Kung ayaw mong magbenta, kung mahiyain ka, then sa ganitong manukan ay hindi ka pwede. Kasi dito kasi, sa pagmamanok, kailangan kapalan ng mukha. Kapag mahiyain ka, hindi wala kang kita. Di ba? So ako, basta legal lang na pamamaraan. Basta alam ko yung produkto ko na mabinta, hindi po ako mahihiyang magbinta. So tulad ngayon, nang resulta? Diba, napakaganda ng resulta. Ang ginagawa ko ngayon ay breeding lang ng breeding. Ganon. Dahil maraming bumibili sa ating mga manok. Kahit hindi na ako magbenta, yung mga tao na mismo ang magpunta rito. Ngayon. So yun yung, ang isa sa mga pinaka-challenge ko sa aking manukan ngayon is paano pa ako paramihin yung ating mga manok. Paano ko ba mag-breeding ng masasarap na karne sa aking mga manok? Para the time will come na mag-supply ako sa mga restaurant, ay dito na sila kukuha sa akin dahil quality ang karne, masarap ang karne ng native chicken. So yan lang ang maituturo ko sa inyo. Kung gusto kayong mag-alaga ng manok, ganun lang yung paraan. Depende na lang sa inyo kung paano kayo gumagawa ng diskarte. Kanya-kanya tayo ng paraan paano tayo makabenta sa ating mga manok. Kanya-kanya tayo ng paraan paano tayo makahanap ng stable na market para sa ating mga manok. Kung saan, yun ang pinaka-importante na may stable ka na market. Ako ngayon, okay na. Kung gustuhin ko, may stable na market ako. May mga regular na mga buyer dito, dito sa farm gate, mga walk-in. Kaya hindi na ako problema sa aking mga manok. Paano ako magbinta? Ang presyuhan naman, maganda ang presyuhan sa ating mga manok. Dahil binibinta ko sila sa tamang presyo, kung saan 250 per kilo yung ating mga manok, yung ating mga native chicken.